Itong PCO Yusek na to, nagyabang sa kanyang channel. Alam mo como may mga comments na ganito, papuri. Abay, nagyabang. Pakinggan ninyo ang kanyang yabang, at kung paano siya napahiya doon sa press briefing, Panoorin ninyo ito. Yung PCO Yusek po kayo, naka-interest na ako manood at madaling maintindihan dahil Tagalog ang gamit nyo. Wow. Kung sa lahat maintindihan. Kaya nga po Wow. At maraming salamat po, Ma'am Genesis. At napansin ko nga po, kapag may press con, tingnan niyo po yung views ng PTV po, RTVM. Umangat siguro nga nagka-interest po yung tao kasi na-explain po natin na mabuti. Ayan, na-explain daw ng mabuti. Umangat yung views kasi na-explain ng mabuti. Pero, nung nasa press briefing, press con siya, ito, daig pa ata niya si Lenny, no? Mas masahol ba ito? Panoorin niyo. Moments later. Sa PUV modernization, ma'am. Si Secretary Dizon, alamin niya. At hindi naman niya po pinapasubali na kailangan po talaga ng POV modernization. So, anong POV? Kasasabi lang niya PUV, tapos sabi mo POV. Saan ka? Ano bang POV? Ano yun? Person of, Hindi ko alam. PUV modernization. So, follow up lang po doon, ma'am. Kasi kung binabanggit po ninyo na yung registration dapat ay gawin doon sa mga ahensya or offices, hindi po ba taliwas yun doon sa gusto ng Marcos administration na digitalization? Okay. Okay. Ganun na yung banat. Akala mo naintindihan Tapos ang banat niya agad kung ano nung pinagsasabi. Tapos biglang, ano na ulit yung tinutukoy mo? Okay. Meron tayong, ang polisiya at ang pinupush po ng ating Pangulo, at least magkaroon po ng 95% na transaction, digitalized transaction, especially sa government. Bakit ka? Para po mas mabilis ang transaksyon. Halimbawa po, kaya umuutang sa bangko. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Pero ang pinapatungkulan niyo po ba ay patungkol kay SIM card po. Sa SIM card. Kala ko ba nakikinig ka? Ano bang pinagsasabi mo? Ano ibig sabihin ng NGO? Non-government natin po ba ay patungkol kay SIM card po. Sa SIM card. Ano kaya sinasabi? Di ko mag-gets. Ano ibig sabihin ng NGO? Non-government association. Dinaig pa niya si Lenny. Anong ibig sabihin ng NGO? Non-government association. NGO nga NGO yung sinabi mo Pares kayo nito. Dalawa sa mga final kong batas yung pinakaunang kong final ay nakalimutan ko yung title. Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Sabi niyo po, what do you mean hindi ko makukuha ang tanong? Lutang ka Nagyabang ka sa channel mo. Sabi mo, mas dumami yung views kasi naintindihan. Mas dumami yung views kasi nakikita nila palpak ka. Gusto nilang tawanan yung kapalpakan kasi mo. yung SIM card registration online. Dapat. Okay. That will be a different issue. Ayan, gagawin po natin at kami po ay magiging tulay din po para po ito ay masiayos. Kaya mo yan. Parang si Alamano din lang yun. Ito. Parang yung boss mo to. Tingnan mo. Ano yun? Masawata at maayos. Salamat. Pati yung puso nagulat Well, the Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes sa EO-74 na kailangan daw po dapat ma-address. Ma'am Genesis. At napansin ko nga po, kapag may press con, nauna kasi yung yabang mo yung views ng PTV4, RTVM, umangat siguro nga nagka-interest po yung tao kasi na-explain po natin na mabuti. Tapos, di mo alam ang EO. Anong particular yung EO-74? Anong particular yung EO-74? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes.
ang nasabi. Maski na po yung batas, ni sinabi nga po, ang... Well, Twitter is its own by themselves. Ayan. PCO USEC po kayo. Yan kasi nauna yung yabang mo. At alam nyo ba, ito, yung kanyang press con ngayon lang, ngayong araw na to, kaninong umaga, akalain ninyo, ayan hindi matiis. Ay, dagdag ko pa pala ito. Ito pa. Pati grammar. Wrong gramming din siya. Ay, wrong gramming. Oo, may wrong gramming. Wrong gramming siya dito. Tingnan mo. Wrong grammar pala. Tingnan mo. Sabi niya. So, with Digital 8, I do not have any... I did not say anything. Although kinorek niya, pero talagang lutang niya. I did not said daw eh. Did not na nga said pa. Ano ba talaga? Abogado ka ba? Maintindihan ko sana kung ikaw ay daig mo pa si Castro doon sa anong genre? Anong genre? Ano ba naman to? Diyos ko po. About the DJ8. So I just want to have it cleared. Buti na lang. Tama yun. Cleared. So ito, makikita ninyo, gusto na siyang layasan ng mga media. Bakit kamo? Ito kasi, as you can see, ayan, ang presyo ng gulay, i-introduce siya nag-introduction siya dito. Ayan, so introduction nila for about 4 minutes yan. Sa AVA. Ayan, nagyabang daw sila na ang bigas bababa na raw by March 31. Ang sabi, ang current price daw ng bigas ay 49. Sa March 31, bababa daw ng 45. Loloko nyo ba kami? Ano, 3 lang? Baba nyo sa 20 kasi 20 yun yung pangako. Magyabang nga kayo, 3 lang yung bawas. Ano ba yan? Tapos ito yung sinasabi ko. Hindi ninyong i-upload. Ayan, 4 minutes. 4 minutes. Nagkaroon po kami kanina ng meeting. Meeting. Okay. Ay aasahan po natin ang by March yan. po tayong sasabihin good news pero magandang umaga. Po kasi na baba ng presyo sa bigas at reasons kung bakit po. So nakita ninyo 6 minutes. About 6 minutes. 6 minutes kamo na yung kanilang pagyayabang. Na bigas ganito ganyan 6 minutes yan So ang total ang overall overall na time nito is 18 minutes 52 seconds. So i-minus mo doon yung 6 minutes 18 minutes parang 11 minutes lang yung itinagal ng media sa kanya. Grabe, no? Alam mo yun, 11 minutes. Wala pang 10 minutes. So, tingnan nyo dito, pagkatapos niya dito, wala nang nagtanong. Sabi niya, akala niya may magtatanong pa, pero wala na. Magandang umaga. Kasi, ito. Pagkatapos niya magsalita, di ba? Statements on the alleged DJ8. Yun lang po. Pagkatapos niya magsalita dito, alam mo, nilayasan na siya. Anong sabi? Wala nang nagtanong. Nagulat siya eh. Walang nagtanong. Wala nang magtanong. Wala na. Okay. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat. Malacanang Press Corps at magandang umaga. Alam mo kasi, wala silang mapapala sa'yo. Bukod sa ang bobo mo, lutang ka, hindi mo masagot yung mga tanong. Alam mo yun lang yung tanong hindi po namin pa masasagot yan. Mabuti na lang si DFA Secretary ang sasagot niya. Wala siyang mapapala sa'yo. Oo, sa totoo lang. Anyway, etong speaking of ma-segue muna tayo dito. Kasi ini-issue nga yung kay Jay Ruiz doon sa conflict of interest. 'Di ba? Merong deal ang IBC at yung Digital 8, ayan, Digital 8 at IBC doon sa PCSO deal.
Ngayon, ang president at CEO nung IBC na ito ay si, ayan, asan na ito? Ayan, si Policarpio, President at CEO. Nakita nyo naman yung larawan na pinakita natin kahapon. Andun si Policarpio, andun si Jay Ruiz. Authorized representative daw silang dalawa. As you can see, ayan yan. Ito, yan. Diba? Authorized representative. Dalawa yan sila ni Nakita ninyo sa taas, Policarpio, IBC. Sa baba, Digital 8, INC, JB. Parehas na authorized representative. Pero kung titignan ninyo dito sa IBC, ang president at CEO, yung authorized yan, Policarpio. Ayan Policarpio, Policarpio. Pero nakalagay dito authorized representative. Kaya nga gaya ng sinabi ko, hindi ka naman magre-represent kung ikaw ay walang deep connection sa company. So, siya yung president at CEO. So, dito sa Digital 8, JB Ruiz, Digital 8, authorized representative. Pero booking siya. Dapat kasuhan mo, JB Ruiz, itong Wikipedia. Kasi dito sa Wikipedia, abay, binuking ka. Ayan Ruiz also ventured into media entrepreneurship, co-founding Digital 8. Co-founding ka daw. A media company with former PTV General Manager Ana Puod. Nako, patay ka. Kasuhan mo tong Wikipedia. Kasi sabi dito sa Wikipedia, ang una mong investment ay yung Centro Artista. Ayan. Ito yung gallery artist gallery na pag-aari ninyo nung asawa mong si Marjorie. Ayan. Pagkatapos niyan is restaurant. Ikaw yung nagbangkit ng restaurant. Pero ito, nakita mo, ito, ayan, malinaw. Ayan, kasama daw si Ana Puod. At dito sa Daily Tribune, kasi ang title dito sa Daily Tribune, who's in charge of the Digital 8? SEC records tell the story. So, nung daw nag-alam-alam ang itong Daily Tribune sa SEC, ayan, nakita naman daw nila na nag-confirm ang SEC na hindi listed ang Ruiz as director or officer of that company. Wala daw sa SEC. Pero nung nagbungkal pa sila with Ruiz name absent from the general information sheet. Look into publicly available information. 5 individuals holding leadership positions in Digital 8. Sabi niya dito. Ang una dito na lumabas, Miranda. Romel Miranda, yung na-involved na chief NCRPO PIO noong 2012. Yan, doon sa kidnapping. Tapos, isa pang Miranda na, hindi. Ayan. Isa pang Miranda, ang pangalan niya ay Ruel Miranda, identified as the treasurer in the SEC filing. Ayan. Another Miranda, ito, Clara Teresa Miranda, holds the post of secretary according to her link profile. Ayan. And then, ito pa. A fourth individual, Bea Luis Miranda, serves as director while she appears in the company document. There's no further background information easily available on her. And then the final name na lumabas sa Digital 8 ay Christian Puod. Okay? The only director who do not share the same Miranda surname. A director certificate dated 2019 shows, Annalisa Puod as witness. Dito sa Wikipedia, nakita ninyo, Ana Puod. Ayan Ana Puod. Co-founding ng Digital 8 ni Ruiz, sabi niya. Dito sa Daily Tribune, lumabas yung Annalisa Puod as witness, which is linked to Christian Puod.
Diba? Hindi malayong mangyari. Ito daw si Annalisa Puod, someone na naging general manager ng PTV4 na natanggal daw nung June 2024. Pero, itong si Puod na ito, na link. I mean, kasama daw sa Digital 8 na ito. Ang siste, kung tinanggal si Annalisa Puod noong June 2024, bakit kasama ni Ruiz itong si Ana Puod sa Digital 8, tapos na-appoint, kumbaga pinalitan ni Jay Ruiz itong si Annalisa Puod. So ang gulo, di ba? Ang gulo. Kasi bakit nanalo itong Digital 8 na ito na co-founder ni Jay Ruiz doon sa Digital 8. Tapos sila pa yung nakakuha nung deal doon sa PCSO. Di ba? So ang gulo. Pero dito sa Wikipedia, ang pinakamalinaw lang dito, sabi niya rito, Ruiz co-founding Digital 8 with Ana Puod. So, itanggi mo to, Jay Ruiz. At saka kasuhan mo tong Wikipedia. Yun lamang ho. Maraming salamat.